Sa puntong ito, makakausap natin live mula sa Pili, Camarines Sur ang nangunguna sa gubernatorial race ng probinsya na si Miguel Migs Villafuerte. Magandang hapon, Migs. Magandang hapon, Mark and Maki. So, Migs, maraming nagsasabi, sinagot mo na rin to naman kanina, no, na you're too young, masyado ka raw bata para maging gobernador. Ano masasabi mo rito? Ako po naniniwala na ang gobernador po, wala po yan sa edad, kasarian, gender, nasa ano po yan, nasa kwalifikasyon, nasa eksperyensya, sinseridad na mamuno. Nakita po ng probinsya ng Camarines Sur ang aking sinseridad at dedikasyon, kaya ako po nabigyan po nila ng pagkakataon. Of course, I understand sincerity and dedication, Migs, pero could you have won these elections kung hindi dating gobernador ang iyong ama at political clan ng iyong buong pamilya? Unang-una, marami po talaga nagawang magandang sinimula ng aking ama na si Governor L.A. Villafuerte. Pero ako lang po ang pinakauna sa historya ng aming probinsya ang nakalibot po talaga sa 1,036 barangays ng aming probinsya. Okay, so malaking bagay po yun. Nakilala ko po ang aming mga kababayan, nalaman ko po ang mga problema sa barangay. So ngayon po alam ko na ang mga solusyon. I guess malaking bagay din yung pag-ikot bilang isang kandidato, pero pinag-uusapan pa rin nung mga ilan kung paano mo nga naman daw malalaman yung tunay na problema. Sabihin na natin dahil nag-aral ka raw sa Maynila at saka sa Amerika lumaki. 2 taon po ako naghanda para sa kandidatura ko po bilang gobernador. Gaya po na sinabi ko kanina, 1,036 barangays po, halos 95% aking nabisita. So nalaman ko po sa mga barangay, mountainous barangay, coastal barangay, na iba po walang malinis na tubig inumin. Simple lang naman po ang solusyon dyan, maglagay ng level 2, level 3 water system. Sa mga ibang barangay po, walang high school. Naglalakad po ang mga estudyante, 10 kilometers a day, 5 kilometers a day. Mahirap po. Simple lang po ang solusyon, maglagay ng classroom sa mga barangay na yun. Para wala na pong estudyante na mahirapan pa. Okay. Pagtulong po sa mga magsasaka, magbigay po ng mga traktora, seedlings. So mga simpleng mga bagay po, basic necessities na madali pong aksyonan. Okay, Migs, huling And at the same time, huling tanong na lang, Migs, I don't want to take up too much of your time, pero kumusta naman ang relasyon sa inyong pamilya? Kaya nagiging usap-usapan, di ba? Ang pagkandidato mo, dahil nga magkakamag-anak kayong naglaban-laban, mismong lolo mo pa. So, at this point, how is your relationship with your grandfather? Una-una po, since after the elections, hindi pa po kami nag-uusap. May nag-advise po sa akin na to let things cool down first. But I will make sure na ako na mismo po ang tatawag sa kanya, magte-text sa kanya, or pumunta po sa bahay niya para po mag-usap kami na magkaisa na po ang pamilya namin. Dahil at the end of the day, pamilya po kami, mahal ko po siya. At isa po siya sa mga hinahangaan ko, ang lolo ko po at ang aking ama na si Governor L.A. Villafuerte. Okay, maraming salamat sa iyo, Camarines Sur Gubernatorial Candidate, Migs Villafuerte. Salamat.